Kapag ang isang tao ay pumasok na nakasimangot at bugnutin sa opisina, ang karaniwang reaksyon ng mga makapapansin sa kanya ay masama siguro ang gising niyan. It's good to start the day with an upbeat mood and a positive outlook dahil kung paano daw natin sisimulan ang ating araw ay may epekto ito sa ating buong maghapon. Sa buhay at sa trabaho, it is important that we start strong, but more crucial is how we finish. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Marami ang mga empleyadong mahusay sa simula. Habang baguhan pa lang, talagang masipag at nagpapakitang gilas. Pero sa oras na maregular na at medyo matagal nang nagtatrabaho, unti-unti nang nagiging complacent at minsan nga ay pasimuno pa sa mga hindi magandang halimbawa sa trabaho. How you start your career will open many opportunities and breaks for you. How you end will determine the legacy that you will leave behind in your company. Madalas, maaalala tayo kung paano tayo nagtapos sa kahit anong karera na papasukin natin sa buhay. So how do we finish well? Remember the word end. E is for envision the finish line. Ang sabi nga ni John Maxwell, begin with the end in mind. Mag-set ka ng goal sa iyong buhay at sa iyong trabaho. Diyan sa inyong kumpanya ngayon, ano ba ang iyong inaasam na marating? What are your goals in terms of your finances? Ano ang goals mo pagdating sa mga skills na gusto mong matutunan pa? Paano mo masasabing narating mo na ang gusto mong abutin kung hindi naman klaro sa iyo ang destinasyong iyon? Leila Hernandez wrote a book entitled 9 to 5 Millionaire, Journey from a 9 to 5 Job to Financial Freedom. Dito ay ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng roadmap para marating mo ang iyong financial goals sa buhay. Have you spent time mapping out your goals? May roadmap ka ba sa iyong trabaho? To finish strong, envision the finish line. Pangalawa, never give up. There are times when you will feel tired, discouraged, and frustrated. Pero huwag kang titigil sa iyong pagtakbo. Maybe take a quick water break, pero huwag kang mag-give up at huwag kang huminto. May mga panahon na distracted tayo sa kung ano-anong bagay at gawain. Nawawala ang focus natin sa finish line na gusto nating marating. Huwag kang hihinto. You can only get back on the right track if you keep on moving. Minsan naman, gusto mo nang mag-give up dahil sa mga pagkakamali mo sa trabaho. You feel like a failure kaya ayaw nang magpakita sa opisina. Sino ba ang hindi nagkakamali? Lahat naman tayo ay mayroong kapalpakang nagawa na sa buhay at sa trabaho natin. Yun nga lang, some blunders are more costly than the others. Pero tandaan mo ito, real failure is quitting in the middle of the game. Never give up, stand up, and run to the finish. At ang panghuli, direct your determination to action. No amount of wanting will accomplish anything if you don't act on it. Kahit na gustong-gusto mong marating ang finish line, kahit gustong-gusto mong maging successful sa iyong trabaho, kung hindi ka naman kikilos, ang gusto mo ay mananatiling isang pangarap lang. If you want to finish strong, get up, stretch, walk, and run again. Envision the finish line, never give up, and direct your determination to action. Yan ang aking pabaon sa inyo buhat sa Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.